yung sa labas ng Seattle, City of Seattle, Washington. Ito yung wharf nasaan nakadock yung barko. Ayan. Mahilig pala doon. Makakita mo din. Doon tayo galing. Ayan, yan yung pinaka-lolo. Dito, paano yan. Ayan. Mga cargos. Nakita mo. Daming mga turista dito. Ayan. Ganda. Ganda talaga. Higit na yung barko natin dito sa port. Ito yung mga crew ng mga taga-barko at saka pier dito sa Sitka, Alaska. So ito yung isa sa mga cities ng Alaska. Tingnan mo, kunti lang mga bahay dito. Pero dinadayo ito ng mga turista. Diyan tayo dadaong. Yan. Tsaka yung bukid nila dito. Ito yung picture nila. Ganda din. May iba-iba din yung forma dito. Tsaka ito yung bukid nila. Ibang shape din. Marami din mga islets, mga small islands. Doon sa kabila yung video ko. Tsaka may bukid dito na mataas na puting-puti. Puno ng ice. Snow cap. Yan. Yan. Kita mo. Puti. Yan. Ice yan. Balot ng ice. Tsaka ito yung city nila. Sitka, Alaska. Ito yung city ng Sitka, Alaska. Kita mo yung araw. Yan, araw yan pero maulan. At saka kulimlim pa rin. Ganito talaga ang weathers dito sa Alaska. Pinaka-normal na rin ang weather dito. Palaging nakaulan, umuulan, palaging umuulan. Yan. Ito yung pinaka-city nila. Maliit lang siya pero may mga tour at saka cruises. Meron din silang flight dito eh. Barko lang at saka aeroplano lang yung mode of transportation dito. Meron silang city buses pero within the city lang. Yun lang siguro kalaki. Tingnan natin kung napalaki ito. Sitka. Marami din ditong mga whale kasi para siyang bay. Yan, dyan. Kita mo yung mga ilan-ilan na yan. So dito nagtatago yung mga whale. So marami siya. Ito yung dinadarayo ng mga turista dahil sa whale watching sa wild duck. Maraming mga eagle din dito nakatira. Ganyan lang dito. Ayan. So makita natin. So mamaya baba tayo tsaka makita natin yung city ng Sitka. Maliit siya pero dinadrive ito ng mga turista. Ayan. Ito na yung Sitka, Alaska. So makikita natin mamaya pagbaba natin kung gaano ito kaganda. Parang maliit lang siya pero maraming namarayo dito at nagbisita. Marami din itong mga salmon na mga isda. Fishing area ito at marami din mga whale watching whales dito kaya dinarayo ng mga turista. Plano lang at saka barko lang ang kung gusto mo magpunta dito may marin sila na airport dito. Ayan. Iikwa natin kung ilan yung population nila at saka yung doon parang bay kaya dito tatago yung mga whale.
maganda din. Maganda din siya. Palapit na tayo. Kita mo yun. Tsaka ito yung mga crew sa baba. Maraming crew dito sa baba. Maghintay na yung bus natin na sasakyan mamaya para ikutin tong city na ito. Ayan, may mga helicopter ride din dito. So maganda yung tourist destination dito. Tsaka may mga eagle at saka wildlife din dito. So baba natin mamaya. Tingnan natin kung ano ang ma-offer nila sa atin. Tingnan mo yung bukid na yan. I-focus natin kung makita natin. Yan. May snow cap. Ice yan. Naka-ice. Cruising. Saka ito sa kabila. Tingnan natin. Yan. Naka-ice. Ice mountain. Cruising. O dito naman sa baba. Okay naman siya dito. Yan. Ito yung Sitka, Alaska. Mabuti huminto konti ang ulan. Tsaka ito yung araw. Alas 10 na ngayon dito eh. Pero lamig na lamig. Palagi umulan dito. Sana hindi malakas yung ulan. Kasi pag winter yung ulan, yung snow, magiging ice. Kaya malamig dito. Welcome to Alaska. Yung Icy Point, Alaska. So dito kami bumaba. Kami ng mga turista dito. Yan yung tulay. So pumunta muna kami doon sa kabila para magpasyal kung anong maganda doon. So ito yun siya. Malit lang na city. Yung iba nandyan lang papasyal-pasyal. Nakuha ng mga walang kinukuha nila dyan souvenirs. Ano-ano man. So konti lang siya na city. Maulan siya. Ganito talaga yung weather ng Alaska. Maulan at saka malamig. Saan tayo? Excursion natin ngayon. Wildlife. So dito pa rin tayo sa Icy Point, Puna, Alaska. So marami din nag-book na tour na to. Punta tayo, mayroong mga wildlife watching tayo mamaya. Tingnan natin kung anong maganda dito. Ito yung boat na sailboat na sasakyan natin. Ito yung mga all over Alaska, not just here in Ketchikan, but this is it. If you want to do a fishing trip, this is where you really want to do it. Chances are you're going to get something, you're going to catch something at least. Guys, that line that you see there, that's the shuttle that goes back to the boat. So you guys don't have to worry about that. it's different. Yeah. That looks like the line from Space Mountain in Disney World, right? Oh my goodness. So glad that we're not there, right? I used to live in Orlando, Florida, guys. In fact, one of my first jobs was actually a driver in Walt Disney World. And I visited recently. I waited like 2.5 hours for a line. And no, that was too much. And I think I got to go like on 4 rides the whole day because the lines were like reasonably long. I'm not, no, thank you. No, I'm okay with that.
Pasok na tayo sa cruise ship. Maliit siya na cruise. So ito yung background dito. Ito yung Hamburg, Port of Hamburg. River cruising or maybe sea cruising, pero maliit lang siya. Marami din pasahero. Maganda siya. 10 o'clock na. Pa-sunset na to. Tsaka dito tayo mag-libot-libot. Dami din mga tao dito. Isang maganda din boat doon. Mada sa amin. Ich habe das Auto an die Decke gemacht. Okay, ja. Guck mal, das sieht so aus, als läuft die an der Decke, aber nein. Die laufen alle auf dem Fußboden. Und das ist Opa. Das bin wieder ich und Oma. Und da sieht sich, dass wir auf dem Fußboden laufen. Das ist eigentlich also da hattest du bestimmt das Steak eigentlich hier mit Limo. Ja. 10.000 Container für die ins Wasser. Problem für die Umwelt. Ja, man kann sich vorstellen, falls man so ein paar Container am Pazifik-Atlantik landet, bei einem Wellengang von bis zu 20 Metern, da werden die nicht mehr aus dem Wasser geholt. Dann ist dann eher ein Fall für die Versicherung. Apropos Umwelt, wo wir schon beim Klima sind. Angetrieben werden solche Schiffe heutzutage von Maschinen, die sind bis zu 130.000 PS stark. Die Maschine so groß wie in einem Familienhaus. Der Zylinder allein schon so groß wie Porsche Cayenne. Der Verbrauchsfreude dementsprechend. Schiffe wie die Infinity, die schlucken am Tag um die 300.000 Liter. Nicht Diesel oder Benzin, schwer ist der Kraftstoff. Ne? Aber Hauptsache uns geht die Plaketten auf die Autos. Naja, zum Glück müssen wir nicht politisch werden während unserer Hafenrundfahrt. Auf fairerweise kann ich dazu sagen, dass der Transport von Gütern auf solchen Seeschiffen tatsächlich nicht nur der ökonomischste, sondern auch der ökologischste Weg ist. So, jetzt muss ich mich ein bisschen spielen. Denn wir haben jetzt was ganz Besonderes mit euch vor, Freunde. Wir werden uns mit unserer MS Hamburg, mit unserem Traumschiff, hier gleich querlegen von das weltgrößte Containerschiff, um euch eine wirklich einmalige Perspektive zu ermöglichen. Vorher muss ich fragen, seid ihr bereit, was zu riskieren? Ja, sehr schön. Gut, dann machen wir das. Das sind die besten Punkte. Wir wissen gar nicht, worum es geht, aber let's go. Fast wie unsere Schule. Ne? So, Freunde, Steuerbordseite geht's jetzt. Ito yung maraming nagdumadaan na mga cruise ship dito. Isa sa mga pinaka-busy river na mga dumadaan na mga cruise ship or cruise yan. Ito pa, oh, may maganda na cruise, oh, flowers. Maganda
maganda na cruise. Oh. Busy cruise din dito. Daming dumadaan mga cruise. Maraming dumadaan dito. Busy. Daming dumadami ang mga tao dito. Ayan. Dami pang tao dito. Kasi maganda ngayon kasi almost 5 o'clock na. Ayan. One more time natin i-video. So ganito yung area dito. May cruise ship pa dito. It's either Norwegian or ang pangalan dito. Norge. Esto está hermoso. Venga sa Mama Fina. Okay na tayo. May cruise ship pa dito. Geiranger, Oslo. Norwegian Prima. So dito siya nag-terminal. Tsaka may mga cruise ship na iba pero yung iba na lumakan na. Tsaka may mga excursion sila dito. Ang ganda. Ito yung makita mo dito sa Geiranger, Oslo. Daming turista din. Local at saka international tourist. At ito naman lang yung makikita mo dito na mga bulubundukin. Ayan. So, ang ganda talaga. Tsaka itong yung bukid nila na makikita mo. Ang dami ding turista. May mga falls doon. Dito, napaka taas na bundok. Tsaka ito yung mga sailboat. Tsaka may tour boat, tsaka may ferry, tsaka may cruise ship na Prima, tsaka may mga local tourist at international tourist na dito. May hotel pa dito. Ayan. So ito yung bukid, bulubundukin. So ito yung hotel. So may bundok pa dyan doon. May mga hotel pa rin doon. Ganda. So ito yung pinaka highlights dito, yung fjords. Prima, bago ni, brand new ni. Bago lang ni milabas, last year ni siya. 3,000 capacity ni. Yawan. Palang na passengers 1,000. Okay, labot ng crew, ano? Ano, kanil mga alas mo ni. Ilang gasolinahan, oh? Asa? Nasa left. Left. Oo, isa lang ha. The smallest gas station in the world. Now turn left onto 60. Basta card lang bayad dito. Card, oh. Card. Yan, Wala Philip. tayo. Papunta tayo ng isa pang city. Ayan. Ayan, Norwegian. Norge. Ako mo naman. Ayan. Norwegian Kung Prima. ano ba kuha? Okay lang hatid bugsay, ano? Lisod na maplatan ba? Ay. Ayan. Norwegian Prima. Alas 5 ni magkuha. Depart. 5 o'clock. Lalong ko din kaya nila. Sa herds. Lalong din kaya ni diri. Dali pala ito. Tali na ka na eh. Wala.
Doon yung isa ko naunhan siya sa pantalan ba. Mag-tender na lang siya. Tender. Diya sa sigsag na part na ay beauty diha. Kasi gusto niyo mo ano. Anong kata? Yes. Kasi babaw. Yes. Anong ka pag maka Bahalag magabihan. gabian. Ay, sa Viking. Viking ni Virgin mo, Virgin ko na river cruise nila ha. Mga Vikings. Guwapo ba kaya ni sila, mahal ang kaya ng Viking. Guwapo ni, guwapo kasakyan ng Viking. Viking cruising. Cruise. Ayan. Ganda. Ano ka ulit sa order? Dili sa kasunod sa kanila gamit tayo. Happy merit mo. Fjords nila dito. Ayan. Ganda. Close ta? Ayan. Sir Conti. Ito yung 300 Carrier meters, turn left to Fjords stay on Norwegian. na area. Asa ni sa gawas nga kwanjo nga dagat yo. Oslo na? Sa may bargain ay, bargain. Sa Bergen. Virgin. Yan pala yung may dagat pala dun sa Bergen. Oo. Bergen. Di na ang mga oil rig. Oh, Bang- no. Now turn left to stay on Norwegian. Yan at ang ginilo. Ito patuyo ko. Saan ka dayo? Ito, Norwegian. Nire-route na yung mong nabigasyon, Diyos. Ayun na.